Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Sa Marso 2026. Sa ngalan sa akong partner Malu Inocando Tabar, ako inyong gala sa kanginan, Attorney John Destacamento. Dali ubani na sabko ninyo kung sa kaoras nga panaghisgot o pagbinalitaay sa mga dagko nga isyu lukop nasod. Apan sa dili pa ato sang ipadangat kini mga latest weather update gikan sa o samtang nagpaabot ta sa latest weather update ato sang ipadangat kining mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga pamantalaan atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, fare hike and insult strike set Thursday. Sa Super Balita, piso aumento sa plite sa PUJs. Sa Freeman, fare hike approved to take effect on Thursday. Sa Banat News, plite musaka ugma matod sa LTFRB, ipatumandungan sa mga transport strikes. Sa Philippine Daily Inquirer, buses, jeepneys, airport cabs, TNVS get fare hike. Sa The Philippine Star, most fares going up. Sa Manila Bulletin, new PUV fares take effect March 19. Ug sa Tempo, 18 ex-Marines face NBI probe. Mao kadto madagko nga balita nga gawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Intungura ato sang tan-awon kung unsa ang labing uwahing pagbana-bana sa kahimtang sa panahon niya sa linya Sir Manny Jan Agbay gikan sa Pag-asa Visayas. Mike buntag Sir Manny. Yes, may buntag san. Kung sa inyo ang mga sugintig paminal, mo kani ato ang latest weather update para karong adlaw Miyerkules, March 18, 2026. Ang northeast monsoon ang mao rin naka-apekto dito sa may northern zone sa dinhi sa Visayas sa Mindanao. Mga localized thunderstorms posible makapekto diri sa tuwa. Sa gawas ani wala kitay na monitoring nga low pressure area ay diri sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong forecast weather condition para karong adlaw, Antipop Metro Cebu, Lagip na Antipop Visayas, makas natin yapon og generally for weather condition mga naay mga isolated yapon nga isolated showers ug thunderstorms hindi kan ani mga localized thunderstorm. Para sa kemta sa hangin ug karagatan, ang tibok Central Visayas makas nato og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga gagikan sa Nasilangan ngadto na sa Amihanan ginambalud sa tagadatan. Malinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat motaob karong alas 11:29 sa Odto ug muna sa unyang alas 4:51 sa hapon. Temperatura karong adlaw dinhi sa Subo posible moabot sa 24 to 30 degrees Celsius. Ato ang sunrise ganihang alas 5:50 sa buntag, atong sunset unyang alas 5:55 sa hapon. Ug malang kanatong latest weather update gikan diri sa Butang sa Pag-asa kini si Manager Agbay may buntag. Daghang salamat Sir Manny Jan Agbay sa imong latest weather update. May buntag ninyong tanan diha sa Pag-asa Mactan. Sa atong pagbalik mga higala, ato ana unyang sayran ang mga balita nga nahipo sa atong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Diha lang mo, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me call thee Father, 'tis thy child returns to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I know detest them, never will I sin again. By my sins I have deserved death and endless misery. Hell with all its pains and torments, and for all eternity. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I know detest, and never will I sin again. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Sa tayo. May hatag
Buhigag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa tong mga balita. Naguna sa tong mga balita karong buntaga usbaw sa plitihan sa PUJ ipatuman karong Webes kinitungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Ang kasayuran niya ni Gian Navarro. Sugod Huwebes, Marso 19, ipatuman ang usbaw sa plitihan sa mga public utility jeepneys dinhi sa Sugbo. Kini may gipaibaw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 Office, human kini makadawat sa opisyal nga direktiba gikan sa ulohang buhatan. Base sa uhing lagda gikan sa Department of Transportation, adunay usbaw nga piso alang sa minimum nga plitihan sa traditional jeepneys, samtang 2 pesos alang sa modern PUJs tungod sa pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa nagpadaing tensyon sa Middle East. Si Eugenio Ibo Jr., ang Chief Transportation Development Officer sa LTFRB 7, nagkanayon nga may hinungdan nga ilang gipapaspasan ang pagpa-download sa pundo sa tag 5,000 pesos nga one-time subsidy alang sa mga drivers o operator sa Sugbo. Tanan man affected man yun, not only the operators and drivers niya. Common knowledge man gid ba mga ang operators as owner of public transport, they're one of those katong heavily affected sa kining mga kay number one is nag-employed ba yan nila ang mga drivers. Una na nga nag-roll out ang LTFRB sa provisional fare increase alang usab sa mga provincial public utility buses nitong Marso 14 sa dipang Semana Santa. Ubos sa gimong adjustments. Ang mga ordinaryong provincial buses adunay usbaw nga piso sa base fare ug dugang 30 sentimos sa mosunod nga kilometro. Samtang aduna usay mga adjustments nga gipatuman alang sa nagkadaiyang classification sa bus. Giklaro sab sa LTFRB nga bisan sa aumento sa plitihan, motawd gyapon kini sa discounts alang sa mga senior citizens, PWDs ug mga tinunan. Gia Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Piston Cebu wala makauyon nga hangtod 2 pesos lamang ang aumento sa plitihan sa jeep nga ipatuman sa LTFRB. Tungod niini, mohimo sila og strike karong Huwebes aron ipadayon ang pagpalanog sa ilang kahingawa human ni samot og kamahal ang presyo sa produktong petrolyo. Ubalik si Gia Navarro. Nainsulto ang grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kon Piston Cebu ang gipatumang aumento sa plitihan sa jeepney gikan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Gipatuman sa LTFRB karong adlaw. Ang dugang plitihan nga piso ngadto sa traditional jeepney maong ana lang sa 14 pesos ang minimum fare. Samtang 17 pesos na ang minimum nga plitihan sa modern jeepney human kini gidugang og 2 pesos. Mato di Gregory Perez sa Piston Cebu nga sukuhay kini sa gipangayo nila nga 5 pesos nga aumento sa plitihan base sa giluwatang petisyon. Una siya nga kung sigutanan sa fare increase nga gipangayo sa driver, dili na siya nakabase sa tinuod yun nga paano ya
nga kahimtang niya sa pagpasaka. Ipadangat nila kini alang sa imong transport strike karong Huwebes, Marso 19 sa buntag sa tulo ka mga dagkong dalan sa syudad sa Sugbo. Moabot sa 500 ka mga miyembro ang muhunong una sa pagpamasada buntag hangtod hapon aron duyugan ang nagpadayong nationwide transport strike. Muhimo sila og ginagmayng protesta sa Fidel Rosario Street, Mabolo area ug Talamban area aron pag-agni sa uban nga mosalmot sa mga welga. May ka-control, no? Tungod sa init nga isyo, ang pagsalmot sa uban pod nga mga ruta, uban nga mga driver, tungod di naman basta-basta nga kuan ang gasolina eh. Gihimugatan usab sa Piston Cebu ang hilabihang kalisod nga nasinati sila mga kaubanan. Gani kining usa sa mga miyembro nila ang halos nagkuwang na sa ihatag nga kinitaan nga to siyang pamilya kay dako naman ang gastuhanan sa pagpatubil sa iyang jeepney. Ilabi na nga moabot sa 80 pesos o mulapas na sa 100 pesos ang presyo sa baligyang diesel. Kung mutaas pa kanina, murag mapahuay na siguro sa ako lang side mo, mapahuay lang ko drive sa. Kay dili man kaya kay mao gyud pag mo drive ko ang atong kita adto ra man nila. Maong gitaho ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga giproseso na sa gobyerno ang fuel subsidy nga ihatag ngadto sa mga apektadong POV drivers dinhi sa Sugbo. Giandam na sa Department of Transportation, LTFRB, ingon man ang Department of Social Welfare and Development ang mga guidelines nini sa higayong ipatuman sa Sugbo human sa Semana Santa. Inaayos lamang po ang records ng mga beneficiaries at pina-finalize po ng DSWD, DOTR at LTFRB. Apa nakita sa Piston Cebu nga na mas maayo pang solusyon itandi sa mga ayuda kini mao ang pagbasura sa oil deregulation law ug dugang buhis nga to sa mga bilyonaryo. Dili na mapunta sa kamot sa mga driver, labi na sa sistema Region 7, ang mga operator mo mukubra na man. Mga co-op diri sa Cebu. Luoy kayo ang driver kay tagaan na tag 1,000, tagaan na lang og 500 ba? O na nga useless siya nga programa. Ian Navarro, CCTN News. Samtang dito sa Dakbayan sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol, nagsugod na pagsaka ang presyo sa batakang mga palaliton, subay na usab sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Hinuon ang kagamhanan sa Tagbilaran, dunay ayuda nga ipanghatag ngadto na sa mga tricycle drivers nga maoy labing apektado. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Subay sa palain nga pagsaka sa balor sa produktong petrolyo sa nasod, maapektuhan usab niini ang mga batakang palaliton sa kamerkaduhan. Sa Dakbayan sa Tagbilaran, nagsugod na pag-aumento ang mga palaliton sa merkado sama sa bugas, isda, buwan ug uban pa. Usa sa mga manindahay sa publikong merkado sa siyudad sa Tagbilaran nga si Aida Arsenio, may pahibaw nga misaka og 10 kadto na sa 20% ang presyo sa ilang mga gipanindah nga isda. Kini subay sa daghang mga rason, una niini ang kagamay sa supply sa isda ug ang labing dako nga hinungdan mao aga pagsaka sa balor sa produktong petrolyo. Daw, masaka ang krudo, ma'am. Masaka putanan. Oh, kay mo apas man jud mi sa presyo, ma'am, pilay hatag. Yan ko ni Aida nga doon mga customer nila nga misabot na lang sa sitwasyon tungod sa kamahal na sa krudo. Si Tagbilaran City Mayor Jane Yap siyang bahin ni Butchag nga doon sila gihimo nga livelihood program alang sa mga tricycle drivers nga may labing naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Mato ni Yap nga mabot sa 5,000 ka mga driver sa tricycle ang narehistro sa Dakbayan sa Tagbilaran nga bilang hatagan og bugas lakip na niini ang Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AICS nga programa sa nasud no kagamhanan. Dugang sa mayor nga ang ilang administrasyon nakatutok sa presyo sa mga gasoline station, sanglit na sa Dakbayan ang daghang gas station. Siya mismo ang magmonitor kung asa nga gasoline station ang barato aron ang mga motorista dito magpatubil sila mga sakyanan. Kami more nakafocus mi on gasoline kay ang gasolinahan manggod kasagaran na adyo sa Tagbilaran. In fact, our experience during kanang COVID pandemic, katong halos nagkawa bitaw ang gasolina kay wa ka biyahe. Ang mga tagalungsod sa Tagbilaran ning ani. Sa gihimong monitoring sa kagamanan sa Dakbayan, lagip sa Bisaka, ang presyo sa bugas bisan pa man nausa ang probinsya sa Bohol nga dunay rice plantation. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing balita, may padangat og pahasubo ang DSWD ngadto sa pamilya sa usa kay inahan gikan sa Mandawi City nga nitaliwan samtang nagpaabot sa iyang financial assistance. Tungod niini gihingusgan sa maong ahensya ang digitalization nga paagi sa pagpang-apod-apod og ayuda. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gorion. Gikasubo sa Department of Social Welfare and Development ang kamatayon sa 31 anyos nga inahan
gikan sa barangay Upaw, siyudad sa Mandaue, samtang nagpaabot sa iyang hinabang. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nga wala gikalipay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang gidangatan ni Mary Chris Quizon sa miaging simana. Maong mitambag ang gobyerno ngadto sa ubang beneficiaries nga kung adunay gipamati sa lawas, mas maayong mopadala og laing tawo alang sa pagkuha niini. Mipasalig usab ang DSWD nga padayunon ang pagtabang ngadto sa namatyan gikan sa burial assistance hangtod na sa ubang matang sa hinabang. Pero ang DSWD po ay tinulungan at binigyan po ng sapat na tulong ang pamilya po ng namatayan at pati po ang pagpapalibing ay tinulungan po natin. Samtang gihingusgan sa DSWD ang digitalized nga pagpanghatag og financial assistance ngadto sa mga beneficiaries. Kinibisan pa man sa mga nasugatang problema sa pagpatuman niini sama lang sa listahan sa mga matabangan. Gipasabot ni Castro nga managlahi ang kategori sa hinabang nga mahatag ngadto sa laylaing mga tabangunon. Sa gihapon gipaningkamutan sa DSWD ug sa ubang ahensya nga matarong ang digitalization sa mga hinabang aron dili na magkalisod ang tanan. Ang pakiusap lang po natin, kapag ganitong may klaseng nangyayari sa bansa, kinakailangan ng tulong, yung mga kapwa nating Pilipino, huwag niyo na pong abusuhin o huwag niyo pong lukuhin ang ating pamahalaan at yung mga kababayan natin. Dahil baka may gumamit na peke na authorization, may gumamit na peke na ID. Randy Gorion, CCTN News. Sa atong katapusang balita, mga public school teachers gidasig ni Presidente Bongbong Marcos nga ipabilin ang kaligdong o dekalidad nga panirbisyo ngadto sa tanang mga tinun-an. Usa sa mga laka nga gihimo sa kagamhanan mao ang pag-promote sa 100,000 ka mga magtutudlo ning tuiga sa mas taas nga ranggo. Si Gia Navarro sa report. Lead with empathy, teach with skill and compassion, live with integrity. Kini ang nimong pag-aghat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa mga magtutudlo og kawani ubos sa Department of Education Cebu Province Division. Lunes sa hapon, personal nga gisaksihan ni Marcos Jr. ang mass oath-taking sa 3,325 ka mga magtutudlo gikan sa 44 ka mga lungsod nga na-promote na ngadto sa mas taas ka posisyon. Sila kato mga nakapahimos sa mas gipasayong proseso sa promotion ubos sa programang Expanded Career Progression. Sa maong gidaghanon, naapil sa mga nanumpa ang 57 ka mga retirable teachers nga nakalingkawas na gikan sa pagka-Teacher 1. Gipasabot ni Marcos Jr. nga kabahin lang ang maong mass promotion sa mas konkretong lakang alang sa sektor sa edukasyon. This occasion also signifies this administration's deep appreciation for the work that you do and our commitment to ensure that our teachers continue to receive the support and recognition that you all deserve. Ubos sa kasamtangang national budget, 6 million pesos ang gigasto sa Department of Education aron ma-promote ang 100,000 ka mga magtutudlo entero nasod. Maong naninguha si Secretary Sunny Angara nga dugangan pa ang pondo aron mas daghang mga teaching and non-teaching personnel ang makasinati og mas taas nga sweldo ug benepisyo hangtod nga moretiro. Konting pasensya lang, at least alam natin na binibilisan na po ng pamahalaan yung pag-promote dahil sa pagbibigay halaga ni Pangulong Bongbong sa pag-promote ng ating teachers at talagang rewarding our teachers. So, a matter of time na lang yun, yung hindi pa na-promote. Sa habig sa mga lokal nga opisyal, may pasalig si Gobernador Pamela Baricuatro nga abagan sa probinsya sa Sugbo ang mga tabangon ng public school teachers. That is why education and the welfare of our children and youth remain a priority for the province of Cebu. Gipaibaw usab ni Marcos Jr. nga naa sa 61,500 ka mga teaching positions ang giablihan sa DepEd gikan 2022 hangtod 2025. Samtang dulan 25,000 ka mga administrative positions ang giablihan alang sa non-teaching personnel. Gipanghatag ng usab ning school year ang tag 10,000 pesos nga teaching allowance ngadto sa mga magtutudlo. Para sa inyo, ang pagiging guro ay hindi trabaho. Ito ay bokasyon, isang sagradong tungkulin para sa inyo. Ang pagpanumpa sa kapin 3,000 ka mga newly promoted teachers sa probinsya sa Sugbo kabahin lang sa tinguha sa nasud ng kagamhanan nga imuong less toxic ug masayon ang sistema sa edukasyon alang sa mayong kaugmaon sa mga kabatan-onan dinhi sa Pilipinas.
Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa itong programang Sayri 47. Sa itong pagbalik, mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy.
Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Karon kay ikaw day pinangka na lang gipikas mo sa tago ning Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik na sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy alang sa itong mga pagisgot-isgot mga higala. Formal na nga giaprubahan sa LTFRB ang usbaw sa plitihan, tibuok nasod mga higala. Apan wala malipay na sagmuyo ang pipila ka mga grupo sa mga driver, piston, tungod sa kagamay sa balor or sa amount nga giaprubahan sa LTFRB o ahensya sa gobyerno. So kasado na sa Piston Cebu nga mo join sila, mo salmot sila sa nationwide nga transport strike ug mga adlaw Marso 19. So kamong mga estudyante, mga trabahante o guban pang mga
parte sa riding public nga kada adlaw maggamit sa public transport nato paggadto sa inyohang mga paggadto nga ri sa inyohang mga trabahoan o kung unsa man nga destinasyon, watch out mo ugma kay basin og matanggong mo kay dunay transport strike ugma dinhi sa Sugbo matud ni Piston pagkakaisa ng samahan ng chopper at operator nationwide Piston Cebu nga mosalmot sila sa nationwide nga transport strike ugma tungod sa kataas gihapon sa presyo sa lana, krudo o gasolina nya dayon ang kanikonong fare adjustment alang sa public utility drivers gamay ra kuno kayo insufficient. Ang grupo nga Piston Cebu miingon nga ang ilahang mga membro mohimo pahigayon og transport strike gikan sa buntag padung na sa alas 3 sa hapon ugma dunay mga kalihukan nga expected to begin mga alas 6 sa buntag. So mao na gipahibaw ni Piston Cebu President Greg Perez nga more than 500 ka mga aktibong members sa ilahang grupo mosalmot sa maong protesta, inubanan sa presensya sa pipila nila ka membro diha sa nagkadaiyang mga major roads sa Sugbo sama sa P. Del Rosario Street o sa mga karsada diya sa barangay Mabolo o Talamban. Ilang membro have been directed not to operate their units. Giingnan na ni ang mga membro sa Piston nga kuan sa sila, garahe sa sila ugma, di sila mo operate sa ilang mga unit. Agig pagpahigayon aning maong strike niya ang participation kuno sa ilang mga membro compulsory, especially katong mga active nila nga mga members. So si Perez manghigala sa Piston Cebu iyaning wa ni siya nalipay, wala ni siya nalipay sa usbaw nga gipahigayon sa kuan LTFRB kay ngano man mga higala kay kung imong sagon tan-awon mga higala gamay ra sad kayo usa ka puryot ra ang usbaw sa plitihan mga higala nga gi-approve sa LTFRB para sa mga traditional nga jeepneys mga higala ang gi-aprobahan lang piso kada first 4 kilometers or minimum fare of 13 pesos to 14 pesos nya sa next nga kilometer ana 20 centavos nga usbaw for each succeeding kilometer which is murag 1 peso or gikan sa from 1 peso and 80 cents to 2 pesos. Okay? Nga sa mga modern jeepneys mga higala ang fare hike nga gi-aprobahan sa LTFRB 2 pesos ang mga modern jeepneys. So ang mahugang mga minimum fare karon sa modern jeep gikan sa 15 pesos, mahimo na ning 17 pesos, 20 centavo ang usbaw per succeeding kilometer gikan sa 2 pesos ug 20 cents ngadto na sa 2 pesos and 40 cents. Ang mga airport taxis duda sa usbaw 40 pesos ang usbaw sa ilang flag down rate or first 500 meter from 75 pesos mga higala ang bag-o nga flag down rate sa mga airport taxi karon 115 pesos na samtang ang for succeeding 300 meters tag 4 pesos para at 4 pesos para sa succeeding 300 meters o 2 minute nga waiting time. Okay, wala hinauna siya nga gibag-o. Alang sa mga TNVS mahigala katong gusto sakay og mga nagnaa mga app, ride hailing app TNVS kon Transport Network Vehicle Services, ang LTFRB may aprobar og 20 pesos nga base fare increase og 15 pesos per kilometer pick up fare. Okay, kini mga adjustment nagpasabot nga sa mga sedan gikan sa 65 pesos mga higala 45 pesos na lang, AUV 75 na himong gikan sa 55, hatchbacks
ang 55 bag-o 55 pesos gikan sa 35, premium TNVS vehicles gikan sa 145 nahimo na karon nga 165 mga higala. So magping-it ang ato ang mga konsumidor ani mga riding public, mga motorista ani mga higala, dili lang mga pasahero kundi sab ang kuan ang kining ato ang mga driver kay of course mahal man gihapon ang presyo sa petrolyo mga higala. In fact karon I don't know kung naapa sa line of 7 murag tanan siguro na naman sa line of 8 padung sa line of 9. In fact ang diesel naabot na sa line of 1. No, na sa 100 plus ang diesel. So cut-on na ay mga ingon mga higala nga gusto na lang kuno sila palit og bike kay ang ila ipalit og gasolina ipalit na lang nilag bike mga higala. Nasantoy mga niingon nga instead nga mag katong na mga sakyanan four wheels mas prefer na lang sila nga magmotor kay medyo agi og pagdaginot sa gasolina tungod sa kamahal sa gasolina mga higala. Samtang ang gobyerno sab national government gisugda na ang pag-roll out sa 5,000 pesos nga fuel aid kon fuel subsidy alang sa mga driver kagahapon at totong nakit-ano nga gipanguluhan mismo ni Presidente Bongbong Marcos ang pang-apod-apod sa fuel subsidy nga mokabat og 5,000 pesos dito sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Nga ang tumong ani mga higala aron na matabangan sa mga driver sa epekto sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo agi na sad sa kagubot, naliwala sa kagubot dito sa Middle East. So si Presidente Marcos giubanan ni siya ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ug Manila Mayor Esco Moreno dito sa Metro Manila kagahapon alang sa first batch of tricycle drivers mga higala nga nakadawat sa ilahang tag 5,000 nga fuel subsidy. I don't know mga higala kung dinhi sa Sugbo, dinhi sa Region 7 do na by schedule, but more or less for sure in the coming days naa na gyud nay schedule pod alang sad sa mga driver dinhi sa Region 7 o ginaot lang nga more than just distributing the fuel subsidy, may unta nga ang pagpang-distribute, ang pagpang-apod-apod, ang pagpili sa mga recipient o beneficiaries mga higala transparent, way kagubot o walay bahid ng korupsyon, no? Hinaot na dili sa digamiton sa atong gobyerno mga higala nga opportunity nga mangawat na sad kay bilyon ra ba mga higala ang budget ani 2.5 billion pesos. So girolyo man to sa national government ang 3.5 billion pesos. Nabalita man to siya the other day nga overall tanan ang total sa budget alang aning mga transportation nga aid nga ihatag sa gobyerno karong panahon na nga naglisod ta sa supply sa petroleum products 3.5 billion. Ang 1 billion para kuno sa mga libreng sakay, ang kining 2.5 billion para sa fuel subsidy. Billion na mga higala ha. So magtabang-tabang tanin nyo mga driver, palihog, sulti mo diha kung unsay inyong experience, kung nakadawat ba jud mo ng 3.5 billion ang mga intended beneficiaries, nakadawat ba? Kay sakto na, dili na ta ato balik sa kaniadto nga nay mga ginagmay, nay mga opportunity nga makagunit og kwarta, dili matarong pag-distribute. So karon mga higala, since billions man ang ato ang gihisgutan, hinaot nga ang mga intended beneficiaries maka-receive, makadawat gyud ining fuel subsidy. Dinhi sa Central Visayas ato anang i-monitor mga higala sa first day sa payout dito sa Metro Manila, 550 ka mga tricycle drivers gikan sa District 4 sa
Manila ang naka-receive sa ilahang nakadawat sa 5,000 nga assistance. Nya kana nag-cover sa mga ride-hailing motorcycles, kini mga balhabal, cars, taxis, jeepneys o kanang mga driver sa bus. So si Presidente Marcos miingon nga closely monitoring the developments in the Middle East. Nya ang programa aims to benefit 396,352 public transport drivers as well as 135,196 ka mga tricycle drivers sa Metro Manila. Ang programa will go nationwide by April. Mao ni ang tubag sa itong pangutana mga higala. Kitang mga naa diri sa Visayas ug Mindanao, by April pa ta kay gi-roll out ni didto sa Metro Manila og una. So by April kuno once ang Department of Social Welfare and Development, ang Department of Transportation o ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board maka-finalize na sa lista sa mga benepisyaryo. Samtang dunay libreng sakay mga higala nga i-launch ang national government matud ni Executive Secretary Ralph Recto. Kining libreng sakay program kasamtangan naghimo pahigayon pa silang inventory sa unsang mga matang sasakyanan ang pwede i-deploy sa nasyonal nga kagamhanan nga pwedeng gamiton para aning libreng sakay program aron ma-make up og mga pasahero diha dili pa bayron og plite ang mga pasahero. So timingan ninyo nga kung inyo ha dihang maka-timing mo diha mga higala og libreng sakay, well and good. Pero mato direkto mga higala nga posible sad nga ilahang makikoordinate sila sa mga lokal nga mga kagamhanan aron sa pagpadagan aning mga free bus services. Ang gobyerno ni padayon sa pagpahigayon og mga talks with oil companies aron mas stagger ang ilang fuel price increase. Maluoy sa din taon mo diha, ayaw ninyo binultuha kay dili lang big or major price hike, pero mega na gyud. Mayon ta dili ni maabot sa ang mega, maabot ni sa tera. Hinaot dili ni maabot sa tera nga level. Kay murag grabe na gyud kung maabot na sa tera nga level. No, but kining ato ang nabatyagan karon, this is expected. Mao ni mga higala no. This is the price we have to pay for kay ang uban nga mga tao they chose war instead of peace. Nya ato ra bang basahon diri balita mga higala karon kuan na sad giigo na sad ni Trump ang NATO tungod kay foolish kuno. Amaw kuno ning NATO matod ni Trump, matod niya ang US wala nagkinahanglan ni bisan kinsang tabang. So mao na ang bag-o nga gisulti ni US President Donald Trump mga higala nga foolish kuno ang NATO. Matod niya nga most US allies had rejected his push to escort ships through the crucial waterway. Nangayo din tabang ang US mga higala nga pa-escort sila dito sa Strait of Hormuz. Ita sa nimot President Trump, kaulan sa dito, yung allies ni reject kuno sa ilahang na tinguha nga magpa-escort si French President, ang presidente sa Pransya, nga si Emmanuel Macron, niingon niya, iyahang nasod sa France would never do so until the situation was calmer. Kinsa man say magpabuang-buang ang tuog cross anang Strait of Hormuz, may gala nga gipangtamnan pa lang na dihang mga mine, gipangtamnan pa lang na dihang mga mga suyak sa Iran because kanang Strait of Hormuz may gala, Hormuz, mauna siya ang agianan ang nag-manage ang tag-iya ang Iran. Ya karon kasamtangan ng gisira sa Iran, gisira na siya sa Iran, sa US lang. Giklaro ni sa Iran nga ang Strait of Hormuz close to US only, pero ang kanang mga non-US nga pwede mo agi sa diha. Pero kung ikaw sa non-US ka, pasamang-samang jud kanitong agi sa Strait of Hormuz. Kay kini mga Strait of Hormuz, I think this is the passage padung na didto sa Suez Canal. Ang Suez Canal mao ni ang kipot nga dan
nga nagkonektar sa Mediterranean Ocean padung na diri sa may Persian Gulf ba na diha or kanang padung sa Strait of Hormuz gawas diri sa Indian Ocean. So in other words, shortcut na diha dapita gikan sa Europe padung sa Asia. Nya kung ipasira ng Strait of Hormuz mahigala o ipasira tong Suez Canal dito dapit sa may Egypt, ang buhaton sa mga negosyante o mga cargo ship nga of course do na magyuntay mga cargo ship nga magtumod og mga bisag unsa nga produkto gikan sa Europa o padung sa Asia o uban pang parte sa kalibutan, mutuyok sila diri sa mamidpid sila diri sa west part sa kontinente sa Africa para makalusot diri sa Indian Ocean dito sa may Indian Ocean padung na ngadto sa diri sa ubos sa Thailand hangtod nga kaabot sa diri sa may Indonesia, malusot ito sa Pacific Ocean. So, importante ning Strait of Hormuz because diha mag-agi padung sa Suez Canal aron maka-shortcut ang mga European cargo ships padung na sa Asia and vice versa. Kaya unsaon man karon gipasira man ni sa US. Di karon hinaot lang unta dili nimo further escalate. Naton sa presidente sa France nga kamo lang sa diha US oy dili mo escort ninyo kung dili pa kalma ang sitwasyon karon which is also a kining good para nato no nga naa outsider ta nagtan-aw ani pero di na magtamatawag outsider kay kita mismo naka-feel naman ta sa naka-feel naman ta sa mga epekto sa ilang kagubot dito. Hinaot lang nga dili pa mo further escalate ang sitwasyon sa ang tensyon kagubot dito sa Middle East o ginaot pa kinsa ng mga world leaders inaot pa nga makarealize sila nga ang dunay gibug-aton ang ilahang mga desisyon dili lang sa ilahang kaugalingong nasod apan sa tibuok kalibutan. Niining tungura mga higala ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Forgive and forget. Ang kadaghanan mingon nga lisod ang paghimo nini. Sayo ng pagpasaylo apan ang paghikalimot mo'y lisod. Bisan kung mingon na kita nga atong gipasaylo ang tao nga nakasala kanato apan dili mawala sa atong una-una ang ilang gibuhat. Sa Mateo 6:14 ngadto sa 15 nag-ingon, kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apat kung dili ninyo sila mapasaylo, dili usab kamo mapasaylo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Ang ngayon nato hinumduman nga ang tinuod nga pagpasaylo mo ang pagkikalimot sa hingpit sa nangagi. Kaya ang pagpasaylo mo ang pagbutang o katapusan sa imong kasuko sa nakasala kanimo. Ingon niya ang kinaya sa Ginoo sa imong pagduol o pagpangayo o pasaylo, dili siya magduha sa paghatag nini. O hingpit yang hikalimtan ang imong sad. Apan lahi ang tao o pasaylo man tuod apan magsigi o hiskot sa nangagi. Sa Isaias 43:18 ngadto 19 nag-ingon, apan ang Ginoo mingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-o nga butang. Nan, dili ba klaro kayo kung unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Ang kagahapon iya sa kalimot. Ang mainungdanon mo ang ugma. May sun, mo kini ang pulong naghatag ugya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nakitong naman, dili kami makapadayon sa unahan kung maghambing kami nining kayugot dinhi sa mundughan. Gusto namang ihatag ang pagpasaylo ngadto sa mga nakasala kanamo. Hatagi kami sa imong grasya sa pagbuhat ini.
Kining tanan, lang itong naman ang gipangayo, pinagi sa imong bugtong anak na si Jesu Cristo. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua maoy hingpit nga nagtapos sa tong talomanon karong buntaga. Sa di pa ta manamilit ato sa pasalamatan ang Philippine Airlines, silang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sa pasalamatan ato ang news manager si Cap Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, mga video editors Sir Rodel, Sir Raymond ug dinhi sa studio si Sir Ferdy. Ato sang i-greet ang ato ang birthday boy, ang ato ang usa sa mga sinaligang reporters diri sa CCTN Channel 47, Gian Navarro. Happy birthday Sir Gian. Inaot nga hatagan pagkag daghan nga katuigan nga mo serve sad sa atong katawhan, pinaagi sad sa imong passion isip usa ka journalist. Nya enjoy your day. Nya daghan sang salamat sa tuang kaninyo sa pagpakig-uban kanako karong buntaga sa ngan sa akong partner Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Mag-uban-uban na sabtan ninyo ugma sa buntag dinhi sa atong programang Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy. Hello Cebu,